Itong motor ni Madam Leng ba, na Kimco Racing 150 ba, mayroong nalabas sa dashboard na Error 24. So, sa naka-Kimco user dito, no? Iwan ko lang sa Pilipinas kung same ang coding nitong mga to. Buksan natin yung U-box, nandun nakalagay sa takip ng baterya yung mga code doon yung mga meaning. I-translate lang natin kasi insik man yan. Basta lahat ng problema, basta parte sa mga check engine, nandyan ang mga decode code. Pero guys, sa ibang Kimco dito sa Taiwan, no, tulad ng G6 ata, basta magbibilang ka ng code nun, magbibilang ka ng blink ng code, yung pinakamabagal na code by 10, tapos yung pinakamabilis ay by 1. Kunwari, 2 mabagal, 1 mabilis, edi 21. Kunwari, 5 mabilis, ay di 5 yun. Kunyari, ay wag na tayo magkunwari. Pero sa Kimco Racing 150, tulad nitong motor ni Madam Leng, ay magbibigay na siyang code dyan sa may dashboard niya. Basta lahat ng Kimco na yung ECU niya ay nakakabit mismo dun sa may throttle body, yung decode code niya ay parang katulad lang nitong nakapost dito sa video. Naubusan na akong hininga. Ang hirap mag voice over. Pero may Kimco rin na hindi nakadikit dun sa throttle body yung kanyang mga ECU. Iba din yung mga decode code yun, tulad nung mga Racing 180. At tulad ng mga bagong Kimco siguro ngayon. Ang dami ko na talagang sinabi, pero balik tayo dito sa problema sa motor ni Madam Leng. Pangalawang palit na pala namin to ng oxygen sensor at nag-iilaw pa rin yung kanyang error 24 sa dashboard. So akala ko baka yung napalit namin ng oxygen sensor ay sira din kasi puro lang man mga sikanan yung mga pinalit ko. At itong pangalawang pinalit namin ay galing kay Binji or Tiborsio. Yung kaibigan ko, naalala niyo yun? Syempre hindi. Sa mga friends ko pala dito sa Tainan, no? Pag may problema kayo sa inyong motor, mag-PM lang kayo dito kay Tiborsio. Marunong na tong mag-overhaul. Siya yung nagturo sa akin sa mga tricks sa makina. Hihihi. Ito na nga, nagtaka na nga ako bakit laging may error 24 nga na napalitan na yung oxygen sensor. Pag umaandar yung motor, nagfa-flash sa dashboard. Wala na nga. Meron pa rin. Minsan nakala namin wala na. Tapos naman, lilitaw na naman siya. Ay, sa mga hindi pala nakakilala sa oxygen sensor ng motor, no? Yan yung may wire dyan nakakabit sa ating mga muffler. Yan yung oxygen sensor. Medyo madali lang naman siya ikabit. Inisip ko magbili na kami ng brand new, no? Na oxygen sensor. Pero nag-alangan din ako kasi yung mga oxygen sensor na pinagpalit-palit namin ay wala man yung problema sa pinagkunan namin na motor. Tapos pagtingin ko sa Shopee, ako 1.3. Tapos sa mga bilihan ng pyesa ay 1.5. Tapos naghanap ako sa mga shop 2,000. Tapos dinala ni Madam Leng yung motor niya sa shop. Hihingan siya 2.5. Sabi ko, tika, kalma. Kasi yung 2.5 sa Philippine money ay 4,000 na yun. Sabi ko, nako, mga ilang saking bigas. Mga ilang sakong bigas na yan. Kaya in-inspection kong mabuti itong kanyang motor. Diyos ko. Kahit pala isang dosina na oxygen sensor ipalit dito, hindi talaga uobra. Yung wire galing sa harness na connected sa oxygen sensor ay nagadgad dito sa may bakal. Kaya pala dumikit. Kaya ito, tinape ko na siya. Ayun na, doon na nawala yung kanyang error pag tumatakbo. Pero guys, take note din sa may mga racing na ganito, no? Kahit nasolusyonan na natin yung problema, mananatili pa rin yung error code doon sa my dashboard pag on mo ng susi. Pero pag under, mawala na yun. Meron nito, kusa lang siyang mawawala. Pero sa kaso ng motor ni Madam Leng sa error 24 na to, nanatili man doon. Kaya need natin to siyang ipa-reset doon sa may diagnostic tool, yung computer. Kasi masakit sa mata yung check engine sa dashboard, oy. Tut, si Tama. Nandito na naman ako sa pag-i-explain. Nagpunta kasi ako dito sa shop kasi ipapareset ko siya. Pakantahin ko na naman yung sito, patapatanin nito bago kami magkakaintindihan. Hihi. Te, yo. Nagawenti na pin, hawla yung. Sabi ko, nasolve ko na yung problema, pero yun natili yung kanyang tutot. Binigyan ko pa ng sounds yung error. Hindi talaga ako gumamit ng translator dito guys kasi sinubukan ko yung aking kakayahan sa pagsalita at pag-explain. Success, naintindihan niya talaga ako. Oh. Sabi niya, kung gusto mong alisin ang fault code, kailangan mong isaksak ang computer at magkahalaga ito na. Tusaw. Ipay kwa. Okay, ipay kway. Okay. Ipay kway. Okay. So, nagkasundo kami na ang pagre-reset ay $180 or sa Philippine money ay 190. At inumpisahan na niyang isakay doon sa kanyang hydraulic lifter. At kinuha niya yung kanyang computer at mangha ako sa kanyang computer. Tumani mamay. Ang tumani. Sabi ko kung magkano yung kanyang computer. San ling. San ling. Ibig sabihin ay 30,000 daw ito. Wow! Okay
Wala lang, mangha lang ako. Hindi ko kasi afford yun guys eh. Iba kasi priority natin. Pero gusto ko magkaganyan. So, pag manalo ako sa resibo. Hehe. And fairness, mabait ito si kuya, no? Dito ako lagi nagpapareset sa kanya. Yung shop niya, nasa harapan mismo ng Pintong University. So, inimpisa na niyang gawin tong motor. Kailangan niyang tanggalin yung U-box kasi yung saksakan ng computer napasok sa ilalim. So, excuse me muna sa aking mga cup noodles sa U-box, no? Kasi napakadami niyan. Ganda ng motor, oh. Ay! Nabasag. Ang daming motor. Hehe, na paano na tong voice over ko? Magaling siguro to na mekaniko si kuya kasi ang dami niyang motor dito na inaayos. Tsaka mabait siya. Basta guys, harapan lang to ng Pintong University. Kung gusto niyong puntahan itong shop na ito. At ito na nga, at sinaksak na niya sa kanyang TB-TB itong motor. Pag saksak sa TB-TB, dapat i-on yung susi ng motor para mabasa ng TB-TB yung ECU. At iyon na, pinindot-pindot na niya. Hindi ko naman maintindihan yan guys. Kasi sikin-sik man yan. Basta pinapakita din niya sa akin, parang tinuturuan niya ako, akala niya naman maintindihan ko yan. Basta ang sabi ko ay burahin kung ano man yung mga bagay-bagay dyan sa TB-TB na yan. Hawla? Sabi ko, hawla? Yung hawla kasi tapos na. Tapos na daw. Wow, kan-kan? Tingnan ko daw. So, inon ko yung susi. Ganito kasi yan. Bang. Pag-on ko ng susi. Kung may error yan, magpa-flash yung check engine dyan. Pero wala na talaga. Success yung pagre-reset. Pero take note pala guys. Kahit gaano natin ipabura yung error, pag nandyan pa yung problema, babalik at babalik yan pag andar ng motor. Ito na nga at nagbabayad na ako ng 100. Salamat talaga sir ha sa iyong kabaitan. Lagi ako dito nagpapareset. Tapos ito, hinanginan pa niya yung aking gulong kasi napansin niya na flat yung aking ilong. Gulong pala. Hehe. Ang bait talaga nito ni kuya. No, basta once again, nasa harapan lang to ng Pintong University. Laupan, shishene. Tinanyayahan ko pala kayo na mag-follow sa aking YouTube channel. At meron ako ipamamigay na mga kunting regalo lang naman. Pero galing sa aking puso ba. Hindi siya mamahalin. Pero basta sana ay masuportaran nyo ako dito. Bala ko siyang gawing vlog, tutorial. Basta mga memories. Memories ko sa journey ko sa buhay ko na to. Ang OA no, buhay talaga. Basta sana masuportaran nyo ako dito. At ipapadala, ang mananalo ay ipapadala ko sa LBC pag uwi ko sa December. Pag nasa Pinas yung mananalo ha. Pero pag nandito sa Taiwan, papadala ko lang sa 7-Eleven. Basta doon ako kukuha sa nag-follow sa aking YouTube. Yun lang guys. Thank you for watching.